Sa sariling lupa, itinuring siyang aso. Habang nagpapakasasa si Helena sa yaman, si Nanay Felicidad ay nakakulong sa hawlang bakal, kumakain ng panis na tira-tira. Pirmahan mo ito, kundi hindi mo na makikita ang apo mo. Matalim na banta ng manugang, ngunit ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng hindi inaasahang bisita, ang anak niyang 7 taong nawalay. Rurupok ba ang isang ina? O ito na ang simula ng paniningil? Makakabangon pa ba ang pusong nadurog? Matigas talaga ang ulo mong matanda ka. Kung hindi mo ilalagay ang thumb mark mo rito, asahan mong bukas na bukas, sa ampunan matutulog ang paborito mong apo. Ang matalim na boses na yon ay tumarak sa dibdib ni Hector. Bagong dating lamang siya mula sa 7 taong pagpapakahirap sa mainit na disyerto ng Dubai, bitbit ang pananabik na mayakap ang kanyang pamilya. Ngunit sa paghakbang niya sa likod ng matataas na pader ng hardin na ipinagawa niya gamit ang sariling dugo at pawis, isang bangungot ang sumalubong sa kanyang mga mata. Sa loob ng isang kalawanging hawla na dating kulungan ng mga unggoy, nakaupo ang kanyang ina, si Nanay Felicidad. Ang kanang paa ng matanda ay may nakakabit na makapal na kadena. Sa harap nito ay isang platong plastik na naglalaman ng nangingitim na saging at lamig na kanin na nilalangaw na. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hector. Ang mabigat na bagahe sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupang basa, lumikha ng isang mahina at mapurol na kalabog na nilamon ng hangin. Nanlamig ang kanyang buong katawan, parang may isang malamig na kamay na marahas na dumukot at pumiga sa kanyang puso, habang pinagmamasdan ng inang dati ay reyna ng kanilang tahanan. Ngayon, ang ginang na nagpalaki sa kanya ng may buong dignidad ay pinakikitunguhan ng masahol pa sa isang asong gala sa mismong lupang pag-aari ng kanilang mga ninuno. Habang siya ay nagpapakamatay sa trabaho upang mabigyan sila ng maginhawang buhay, ang pera niya pala ang mismong ginamit upang ipatayo ang rehas na nagkukulong sa nag-iisa niyang ina. Walang awang hinawakan ni Virgilio ang panginginig na kamay ni Nanay Felicidad. Pilit nitong inilalapit ang daliri ng matanda sa isang ink pad upang sa pilitang tatakan ang pahina ng bentahan ng lupa. Umiiling ang matanda, lumuluhan ng walang tinig, pilit na inilalayo ang sariling kamay, ngunit wala siyang laban sa lakas ng nakababatang lalaki. Nakatayo lamang si Helena sa gilid, nakapamewang at nakatingin nang may pandidiri sa biyenan, tila inip na matapos ang gawain upang makuha na ang salaping pambayad sa kanilang mga utang. Sa gitna ng pagpupumiglas, nagtama ang paningin ng mag-ina. Nakita ni Nanay Felicidad ang anak na 7 taon niyang inulila sa yakap. Sa halip na humingi ng saklolo o umiyak ng malakas upang magsumbong, isang kurot sa puso ang ginawa ng matanda. Gamit ang kanyang nanginginig at maduming mga kamay, pilit niyang tinakpan ng kanyang gulagulanit na palda ang makapal na kadena sa kanyang paa. Ayaw niyang kaawaan siya ng kanyang anak. Mas pipiliin pa niyang itago ang sariling kahihiyan at panatilihin ang kaunting natitirang dangal kaysa makita ang labis na pagkadurog sa mga mata ni Hector. Ang bawat luhang tumutulos sa pisngi ng matanda ay hindi dahil sa hapdi ng kanyang mga sugat, kundi dahil sa pag-aalala sa damdamin ng anak na ngayon ay nakasaksi sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Ang eksenang yon ang tuluyang bumasag sa huling pader ng pagtitimpi ni Hector. Humakbang siya palabas mula sa anino ng mga punong mangga. Isang mabigat na hakbang na tila nagpatigil sa paghinga ng lahat ng naroroon. Nagsalita siya, hindi sumisigaw, ngunit ang kanyang boses ay may dalang lamig na mas matalim pa sa patalim. Subukan mong idikit ang daliri ng nanay ko sa papel na yan, Virgilio, at sisiguraduhin kong sa sementeryo ang bagsak ninyong magkapatid. Namutla si Helena. Ang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi ay napalitan ng matinding takot nang makita ang asawang akala niya ay nasa ibang bansa pa. Nabitawan niya ang papel ng titulo
Dahan-dahang inanod ng hangin hanggang sa bumagsak sa putikan. Nagtama ang paningin ng mag-asawa. Walang luha sa mga mata ni Hector. Ngunit ang apoy sa loob nito ay nagbabadya ng isang walang awang paniningil. Susugod ba siya upang gumamit ng dahas? O may mas nakakatakot siyang plano para sa mga taong sumira sa buhay ng kanyang ina? Paano mo yayakapin ang inang matagal mong nawalay? Kung ang mismong pundasyon ng pamilyang itinayo mo ay siya palang naging hawlang pumilay sa kanyang kalayaan? Mabilis na nilamon ng putik ang nahulog na papel ng titulo. Ngunit mas mabilis ang pagbabago ng anyo ni Helena. Nawala ang matapobreng tikas nito at agad na napalitan ng panginginig ng mga labi. Umagos ang mga mapanlinlang na luha sa kanyang mga mata habang mabilis na lumapit sa asawa. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Hector. Ang boses niya ay naging malambing at puno ng pagmamakaawa. "Babe, please let me explain. Hindi ito katulad ng iniisip mo." Umiiyak na pahayag ni Helena, pilit na ginagawang biktima ang sarili. "May sakit na si Mama. May demensya na siya. Ilang beses na siyang nagwawala sa loob ng bahay, nananakit ng mga kasambahay at sinisira ang mga gamit. Ginawa lang namin ito ni Virgilio para sa sarili niyang kaligtasan. Babe, kailangan niya ng restraint kasi baka saktan niya si Junjun." Hindi sumagot si Hector. Tiningnan lamang niya ang asawa mula ulo hanggang paa, isang malamig at blangkong titig na mas nakasusugat kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang naglakad palampas kay Helena at dumiretso sa nanginginig na si Virgilio. Walang salitang inagaw ni Hector ang susi mula sa kamay ng bayaw. Ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang hindi makapalag ang lalaki. Lumuhod si Hector sa putikan sa mismong harap ng kalawanging hawla. Ipinasok niya ang susi sa kandado na nakakabit sa kadena ng kanyang ina. Nang mahawakan niya ang bakal, tila may isang punyal na tumarak sa kanyang lalamunan. Kinilala niya ang mabigat at mamahaling kandadong iyon. Iyon ang padalang binili niya pa mula sa Dubai noong nakaraang taon. Ipinadala niya sa kahon ng balikbayan upang gamitin sana sa pangunahing gate para protektahan ang kanyang pamilya laban sa mga magnanakaw. Ngayon, ang mismong regalong yon ang ginamit upang igapos ang kalayaan ng nag-iisa niyang ina. Sa pagluwag ng bakal, marahang inabot ni Hector ang balikat ng matanda upang alalayan ito. Ngunit sa halip na yumakap, biglang napapikit ng mariin si Nanay Felicidad at kusang napaurong ang kanyang katawan palayo. Isa itong automatikong reaksyon ng isang taong matagal nang nasanay sa mga sampal at pananakit. Ang munting pag-igtad na yon ng kanyang ina ay sapat na upang gumuho ang buong mundo ni Hector. Binuhat niya ang scrawny at magaan na katawan ni Nanay Felicidad, inilapit sa kanyang matipunong dibdib na tila isang marupok na baso na takot siyang mabasag. Nang tangkain muli ni Helena na humarang sa kanila upang magpaliwanag, umiwas si Hector. "Tabi," malamig at matigas na utos ni Hector. "Lilinisan ko ang nanay ko." Wala nang nagawa si Helena kundi ang humakbang palayo, naiwan sa hardin kasama ang kanyang takot at pagkabigo. Sa loob ng malinis na banyo ng kanilang malaking bahay, tanging ang tahimik na pag-agos ng tubig mula sa gripo ang nag-iisang saksi sa kanilang pighati. Kumuha si Hector ng malambot na tuwalya, binasa ito ng maligamgam na tubig, at maingat na ipinunas sa mga sugat at dumi sa braso at binti ng kanyang ina. Habang pinagmamasdan niya ang mga pasa at ang malalim na bakas ng kadena sa balat ng matanda, hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Umiyak si Hector nang walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa labis na pagsisisi. Pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan ng lahat dahil pinili niyang maghanap ng pera sa malayo kaysa bantayan ang kanyang tahanan. Hinaplos ni Nanay Felicidad ang nakayukong ulo ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas, ang tanging nais ng matanda ay ang patahanin ang lalaking naghihinagpis. "Ma, nasaan po si Junjun?
Garalgal na tanong ni Hector habang patuloy na pinupunasan ng paa ng ina. Bakit hinayaan ni Helena na mangyari ito sa inyo nang walang nakakaalam? Biglang hinawakan ng mahigpit ni Nanay Felicidad ang kamay ng kanyang anak. Ang takot na kanina pa niya itinatago ay muling sumilay sa kanyang mga nangingiluha at malalalim na mata. Anak, nagmamakaawa ako sa iyo, bulong ng matanda. Ang tinig ay basag at puno ng panginginig. Huwag kang magagalit kay Helena. Huwag mo siyang aawayin. Parang awa mo na. Baka tuparin niya ang banta niya. Nailalayo niya at hindi na ipapakita sa akin si Junjun. Hindi ko kakayanin, Hector. Ang apo ko na lang ang nagbibigay ng dahilan para mabuhay ako. Tila huminto ang pag-agos ng dugo sa mga ugat ni Hector. Ang asawa niyang nangako ng pagmamahal ay ginamit pala ang sarili nilang anak bilang isang patalim upang saksakin at patahimikin ang kanyang ina. Paano niya lalabanan ng isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mukha ng sarili niyang pamilya kung ang unang hakbang ng paghihiganti ay maaaring magdulot ng mas malaking sugat sa inang sinusubukan niyang iligtas? Patuloy sa pagtulo ang maligamgam na tubig mula sa basang tuwalya. Dahan-dahang hinuhugasan ang mga natuyong dugo sa balat ng matanda. Ngunit hinding-hindi nito kayang hugasan ng malalim at nakakalasong sakit na namuo sa loob ng kanilang tahanan. Maingat na inihiga ni Hector ang kanyang ina sa malambot na kama sa loob ng lumang silid tulugan. Kahit nakapikit na, paminsan-minsan ay napapatalon pa rin ang balikat ng matanda. Tila sinusundan pa rin ng bangungot kahit sa pag-idlip. Inilugay ni Hector ang makapal na kumot hanggang sa dibdib ng ina. Habang inaayos niya ang unan, nahagip ng kanyang paningin ang lumang punda na ginamit rito. Isa itong murang telang katsa na may bordang mga bulaklak na mismong ang kanyang ina ang nagtahi noong bata pa siya. Sa lahat ng mamahaling gamit na binili niya para sa bahay na ito, ang mumurahing pundang ito lamang ang natira at hindi na ibenta ni Helena. Isang mapait na katotohanan ang sumampal kay Hector. Hindi ito itinira ng kanyang asawa dahil sa sentimental na halaga, kundi dahil wala itong presyo sa sanglaan. Nang makasigurong mahimbing na ang tulog ng ina, tahimik na lumabas si Hector. Ang malaking bahay ay binalot ng mabigat na katahimikan. Pumasok siya sa kanilang master bedroom. Sa ibabaw ng malaking kama, mahimbing na natutulog si Helena. O marahil ay nagpapanggap lamang na tulog upang takasan ang bigat ng komprontasyon. Ang pantay at kalmadong paghinga ng kanyang asawa ay lalong nagpainit sa puot na nagbabaga sa dibdib ni Hector. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa madilim na sulok ng walk-in closet kung saan nakatago ang kaha de yero. Kabisado pa rin niya ang password, ang anibersaryo ng kanilang kasal. Isang kombinasyon ng mga numero na dati ay simbolo ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay naging susi sa pagbubunyag ng isang malaking panlilinlang. Pagkabukas ng mabigat na pintuan ng bakal, inilabas niya ang isang makapal na folder. Nanginginig ang mga kamay ni Hector habang isa-isang binubuklat ang mga libreta ng bangko. 7 taon. 7 taon siyang nagpaalipin sa init ng disyerto, kumakain ng sardinas at nagtitiis sa lungkot ng pangungulila. Maipadala lamang ang malaking halaga buwan-buwan. Ngunit ang nakita niya ay mga numerong nagpapatunay ng kawalan. Ang mga account na dapat sana ay may milyon-milyong ipon ay halos walang laman. Limot. Simot na simot. Sa ilalim ng mga bankbook, natagpuan niya ang tunay na naganap. Isang bungkos na mga resibo mula sa iba't ibang sanglaan. Mga alahas ng kanyang ina, mga lumang kagamitan, at maging ang mga appliances na ipinundar niya ay nakasanla. Kasama ng mga resibo ay ang mga nilagdaang kasunduan sa utang na nakapangalan kay Virgilio, na ang ginamit na pambayad ay ang mismong mga tseke at perang ipinadala ni Hector. Ginamit ni Helena ang dugo at pawis ng kanyang asawa upang tustusan ng bisyo at sugal ng kanyang walang kwentang kapatid. Ang dahilan kung bakit pilit nilang ibinebenta ang lupa ng mga ninuno ay dahil wala na silang mahuthot
mula sa mga natuyong bank account. Napasabunot si Hector sa kanyang sariling buhok. Hindi siya umiyak, ngunit ang sakit ay tila lason na unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat. Ang buong buhay niya noong nakaraang 7 taon ay isang malaking kasinungalingan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang basag na cellphone. Napulot niya ito sa putikan kanina sa hardin. Ang teleponong nabitawan ni Virgilio nang magkagulo. Nang iyon niya ang screen, isang mensahe ang agad na bumungad. Isang banta mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng mga salitang nagpapahiwatig ng kamatayan kung hindi maibibigay ang bayad bago maghating gabi. Sino ang lalaking nagpadala ng mensaheng ito at gaano kalaki ang utang na kinasasangkutan ng kanyang bayaw? Hindi pa man niya nakukuhang iproseso ang nilalaman ng mensahe, isang liwanag ang biglang humawi sa dilim ng kanilang silid. Ang matalim na sinag mula sa mga ilaw ng isang sasakyan ay tumagos sa kanilang bintana. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa siwang ng kurtina. Sa tapat ng kanilang mataas na gate, isang itim na van ang huminto. Ang mabigat na pag-ungol ng makina nito ay nagdala ng isang nakakakilabot na babala sa kalagitnaan ng gabi. Wala ni isa mang bumababa, ngunit ang presensya ng sasakyan ay sapat na upang magpahiwatig na dumating na ang mga demonyong sisingil sa kasalanang hindi si Hector ang gumawa. Nang tuluyang lumisan ang nakapangingilabot na itim na sasakyan, kasabay ng pagpunit ng madaling araw, ginamit ni Hector ang pagkakataon upang pasikretong itakas ang kanyang ina palabas ng bahay. Binalot niya ng makapal na jacket si Nanay Felicidad upang itago ang mga nangingitim na pasa nito. Habang mahimbing pang natutulog si Helena at ang buong kabahayan, nagtungo ang mag-ina sa isang maliit at tagong klinika sa kabilang bayan, kung saan nagtatrabaho ang pamilyar at matapang na si Doktora Lourdes. Sa loob ng maputing silid ng klinika, tila unti-unting hinihiwa ang pagkatao ni Hector habang pinagmamasdan ang pagsusuri ng doktora. Sa bawat pag-angat ng manggas at pag-urong ng palda ng kanyang ina, nabubunyag ang isang malagim na kasaysayan ng pagdurusa. Ipinakita ni Doktora Lourdes ang mga pasa na nag-iba-iba na ang kulay, malinaw na senyales ng paulit-ulit at matagal ng pananakit. Itinuro rin ng doktora ang nakaombok na mga buto ng matanda dahil sa malnutrition at ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga bilog at natuyong peklat sa braso nito, mga paso mula sa idiniing baga ang sigarilyo. Hindi na napigilan ni Doktora Lourdes ang nag-aapoy nitong galit. Binitiwan niya ang kanyang hawak na chart at hinarap ang nakatayong si Hector. Ang mga mata ng doktora ay nanlilisik sa pagkadismaya. Nasaan ka noong ginagawa ito sa nanay mo, Hector? Matalim na panunumbat ni Doktora Lourdes, ang boses ay puno ng pait. Akala mo ba sapat na ang magpadala ng pera buwan-buwan para masabing naging mabuti kang anak? Puno ng salapi ang bulsa mo, pero hinayaan mong maging pulubi sa sariling pamamahay ang babaeng nagluwal sa'yo. Wala kang kwentang anak kung hindi mo man lang napansin na unti-unti nang pinapatay ang nanay mo ng sarili mong asawa. Tinanggap ni Hector ang bawat salita na tila mga balang tumatagos sa kanyang dibdib. Walang pagtutol, walang pagdadahilan, dahil alam niyang tama ang lahat ng sinabi ng doktora. Bumigay ang mga tuhod ni Hector. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig ng klinika. Ibinaon ang kanyang mukha sa nanginginig na mga kamay at doon ay umiyak ng buong kapaitan. Isang iyak na nagmumula sa kailaliman ng kaluluwa ng isang lalaking nabigo sa kanyang pinakamahalagang tungkulin. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naramdaman niya ang isang magaspang ngunit mainit na palad na dumapos sa kanyang ulo. Hinaplos ni Nanay Felicidad ang buhok ng kanyang anak, tulad ng ginagawa niya noong bata pa si Hector kapag umuuwi itong umiiyak dahil may sugat sa tuhod. Walang bakas ng sumbat sa mukha ng matanda, tanging ang dalisay na pagpapatawad ng isang ina na handang saluhin ang lahat ng sakit para lamang gumaan ang loob ng kanyang anak. Pinunasan ni Hector ang kanyang mga luha at buong tapang na tumingala
kay Doktora Lourdes. Nangako siyang gagawin niya ang lahat upang maipakulong ang mga may sala. Ngunit kailangan niya ng formal na medical certificate bilang matibay na ebidensya sa korte. Sumang-ayon ang doktora at mabilis na inihanda ang mga dokumento. Habang nagsusulat, may isang tanong na binitiwan si Doktora Lourdes na nag-iwan ng malalim na palaisipan. Ikinuwento nito na bago pa man lumala ang kalagayan ni Felicidad, bigla na lamang nag-resign ang dati nilang kasambahay na si Nilda noong nakaraang taon. Umuwi raw itong umiiyak sa probinsya at hindi na nagpakita pa na tila may malaking sikretong tinatakasan. Baon ang mabigat na ebidensya at ang bagong misteryong dapat tuklasin. Bumalik ang mag-ina sa kanilang tahanan nang sumikat na ang araw. Inaasahan ni Hector na sasalubungin siya ng galit at mga pagtatanong ni Helena tungkol sa kanilang pag-alis. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ibang eksena ang naghihintay sa kanila sa gitna ng sala. Nakaupo si Helena, kalmado at nag-aayos pa ng buhok, habang may kasamang dalawang lalaking nakasuot ng formal na barong at may mga hawak na makapal na briefcase. Sinalubong sila ng isang ngiti. Ang matamis ngunit nakakalasong na ngiti ni Helena, isang ngiti na nagpapahiwatig na nagsisimula pa lamang ang kanyang malagim na laro. Binalot ng huwad na tamis ang hangin sa loob ng sala. Lumapit si Helena at pilit na humalik sa pisngi ni Hector. Tila walang nangyaring tensyon kagabi. Ipinakilala niya ang dalawang lalaking nakabarong bilang mga investors na galing pa sa Maynila, nais daw maglagak ng malaking puhunan para palawakin ang kanilang negosyo ng pag-aalaga ng mga exotic pets sa hardin. Ngunit sa likod ng mga magagalang na pagpapakilala at propesyonal na pagkilos, batid ni Hector na ang dalawang ito ay hindi mga negosyante. Sila ang mga ahenteng nagmamaniobra upang bilhin at tuluyang angkinin ang lupa ng kanilang mga ninuno. Inaasahan ni Helena na magwawala o magtatanong ang kanyang asawa, ngunit ibang laro ang inilatag ni Hector. Nagpanggap siyang inosente, ngumiti siya at magalang na kinamayan ang dalawang bisita. Sinabi pa niya sa harap ng asawa na napagod lamang siya sa biyahe kagabi, kaya siya nagalit, at lubos siyang naniniwala sa kakayahan ni Helena na palaguin ang kanilang yaman. Ipinaubaya niya kunwari ang lahat ng desisyon sa kanyang asawa. Nakita ni Hector ang bahagyang pagkagulat na mabilis na palitan ng mapagmataas na kislap sa mga mata ni Helena. Akala ng babae ay madali niyang naiikot sa kanyang palad ang lalaking kalalabas lamang sa disyerto. Habang abala si Helena sa pakikipag-usap sa mga bisita sa balkonahe, tahimik na kumilos si Hector. Ginamit niya ang mga maliliit na surveillance camera na binili niya mula sa abroad bago siya umuwi. Mga kagamitang orihinal, sanang para i-monitor ang seguridad ng pamilya mula sa malayo. Walang nakapapansin habang idinidikit niya ang mga lente sa mga natatagong sulok ng bahay, sa pagitan ng mga aklat sa sala, sa itaas ng kabinet sa kusina, at sa siwang ng pader malapit sa kalawanging hawla sa hardin. Bawat kamera ay direktang nakakonekta sa kanyang telepono. Isang tahimik na lambat ang inilatag ng lalaking inaakala nilang mahina. Sa kalagitnaan ng hapon, nang umalis na ang mga bisita, tinawag ni Helena si Junjun. Nakatayo ang 6 na taong gulang na bata sa harap ng kanyang ina. Nanginginig ang mga tuhod. Nakita ni Hector mula sa siwang ng pinto kung paano kurutin ni Helena ang tagiliran ng bata upang takutin ito. Pinilit ng babae ang sariling anak na magsinungaling sa ama at sabihing madalas daw saktan ng lola si Junjun kaya nila kinulong ang matanda. Ang nakapanlulumong paningin ng kawawang bata habang sinasaulo ang mga kasinungalingan ay nagpabigat ng husto sa dibdib ni Hector. Ngunit kinagabihan, isang eksena ang nagbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Habang abala ang lahat, nakita ni Hector si Junjun na dahan-dahang lumapit sa kwarto kung saan nagpapahinga si Nanay Felicidad. Pasikretong inilabas ng bata mula sa kanyang bulsa
ang isang maliit at pisnging tinapay. Inabot niya ito sa kanyang lola. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ibinulong ng bata na binili niya iyon gamit ang mga barya mula sa kanyang alkansya dahil alam niyang laging gutom ang matanda kapag wala ang kanyang ina. Ang simpleng pag-abot na iyon ng tinapay ay tila isang malambot na unan na sumapo sa sugatang puso ni Hector, nagpapatunay na hindi pa tuluyang nalalason ng asawa ang kaluluwa ng kanyang anak. Bandang hating gabi, habang nag-aayos ng mga ebidensya sa kanyang telepono, isang paggalaw ang nahagip ng kamera sa sala. Nakita ni Hector ang kanyang bayaw na si Virgilio, aligagang naglalakad at patingin-tingin sa paligid. Mabilis na may inilabas itong isang maliit na itim na kahon mula sa ilalim ng jacket at maingat na itinago sa ilalim ng mabigat na sofa. Ano ang nilalaman ng kahong yon? At bakit kailangang itago sa madaling araw? Hindi pa man nasasagot ang tanong sa kanyang isip, biglang nakatanggap ang telepono ni Hector ng audio signal mula sa kamera na nasa kusina. Gising pa pala si Helena at kausap sa telepono si Virgilio. Narinig ni Hector ang nakapangingilabot at malamig na boses ng kanyang asawa. Nagpaplano na ito. Ayon sa pahayag ni Helena, paiikutin lamang daw niya si Hector at palalabasin na walang problema. Kapag nagtiwala na ang asawa at napilitang bumalik sa Dubai dahil tapos na ang bakasyon, doon niya itutuloy ang bentahan ng lupa sa mga sindikato at tuluyang ibabalik sa madilim na bodega ang kaawa-awang matanda. Ang mga salitang yun ay tumimo sa isip ni Hector, hindi bilang isang pananakot, kundi bilang isang hudyat na ang oras ng paghihintay ay tapos na. Sa unang sinag ng umaga, habang tulog pa ang mga taong may maitim na budhi sa loob ng bahay, lumabas si Hector upang hanapin ang nawawalang piraso ng kanyang plano. Kailangan niya ng isang saksi na magpapatunay sa pang-aabusong ginawa ni Helena bago pa man siya umuwi. Ang unang taong nilapitan niya ay si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na dati ay madalas hiyain at tawaging patay gutom ni Helena dahil sa pagtitinda lamang nito ng mga kakanin sa kanto. Inabutan niya ang matanda na nagwawalis ng bakuran. Nang makita siya, agad na nagningning ang mga mata nito sa awa at pag-unawa. Ibinaba ni Aling Rosa ang walis tingting at pumasok sandali sa loob ng bahay. Paglabas nito, may dala na itong isang platitong mainit na ulam. Iniabot niya ito kay Hector na may kasamang malungkot na ngiti. Sinabi ng matanda na batid niyang hindi nakakakain nang maayos ang binata sa sarili nitong bahay simula nang dumating dahil walang pagpapahalagang ipinapakita ang asawa nito. Ang munting kabutihang yon mula sa isang taong walang-wala ay nagpalambot sa matigas na determinasyon ni Hector. Ginamit ni Hector ang pagkakataon upang magtanong tungkol kay Nilda, ang dating kasambahay na bigla na lamang naglaho. Ibinulong ni Aling Rosa ang impormasyon, palilinga-linga na tila natatakot na may makarinig. Ibinigay ng matanda ang pangalan ng isang maliit na pamilihan sa Karatigbayan kung saan huling nakita ang kapatid ni Nilda. Gamit ang pondo mula sa kanyang huling natirang credit card, nagmaneho si Hector patungo sa kabilang bayan. Natagpuan niya si Nilda sa isang madilim at masikip na tindahan ng mga gulay. Nang makita ng babae si Hector, namutla ito at agad na nagtangkang tumakbo palayo. Ang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Subalit mabilis siyang napigilan ni Hector at mahinahong nakiusap. Sa loob ng isang tahimik na karinderya, umiiyak na ibinunyag ni Nilda ang lahat. Ikinuwento nito kung paano pinipilit ni Helena si Nanay Felicidad na linisin ang mga hawla ng hayop gamit ang mga kamay, kung paanong pinapakain ng tira-tira ang matanda, at kung paano inilalak sa labas ng bahay kahit tirik ang araw. Nang minsan daw subukang ipagtanggol ni Nilda ang matanda, sinampal siya ni Virgilio at tinutukan ng patalim. Pinagbantaan ng magkapatid na alam nila kung saan nag-aaral ang mga anak ni Nilda at papatayin nila ang mga ito kapag nagsumbong siya sa awtoridad.
Ang bigat ng impormasyon ay tila nagpabigat, lalo sa hangin na nilalanghap ni Hector. May iba pa kayang biktima ang magkapatid na ito bukod sa kanyang ina at sa kaawa-awang kasambahay? Hinarap ni Hector si Nilda, tiningnan ng diretso sa mga mata. Ipinangako niyang hindi niya pababayaan ang kaligtasan ng pamilya nito. Ginamit ni Hector ang kanyang impluensya at pera. Agad na inilipat ang mga anak ni Nilda sa isang ligtas na bahay na inupahan niya sa malayong probinsya, malayo sa kamay ni na Virgilio at Helena. Kapalit ng kaligtasang ito, pumayag si Nilda na tumestigo sa korte kapag dumating na ang tamang panahon. Taglay ang pinal na piraso ng ebidensya at isang buong dibdib ng matapang na determinasyon, nagpasya si Hector na bumalik sa kanyang tahanan upang ituloy ang plano. Ngunit habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho, mabilis na nag-ilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng dashboard. Isang mensahe mula sa kapitbahay na si Aling Rosa ang bumungad sa kanya. Ang mga salita sa mensahe ay tila mga yelong sumaksak sa kanyang dibdib. Ipinapaalam ng matanda na magmadali na siyang umuwi dahil may kaguluhang nangyayari. Kinukuha raw ni Helena si Junjun at persahang isinasakay sa isang sasakyan habang sumisigaw at nagmamakaawa si Nanay Felicidad. Ang kalmadong pagtibok ng puso ni Hector ay napalitan ng marahas at nagmamadaling kaba. Inapakan niya ang silinyador, pilit inuunahan ng oras dahil alam niyang ang asawang halimaw ay ginagamit na ngayon ang huling baraha upang saktan sila. Ang pagmamadali ni Hector ay nauwi sa paninigas nang makita niya ang magulong eksena pagkapasok sa mismong bulwagan ng kanilang tahanan. Pilit na isinisiksik ni Helena ang mga maliliit na damit ni Junjun sa loob ng isang malaking maleta. Nakatayo ang bata sa isang sulok, basag ang mukha sa pag-iyak, habang pilit na iniaabot ang kanyang mga paboritong laruang, walang awang itinapon ng kanyang ina sa sahig. Hinarap ni Helena si Hector. Ang mga mata nito ay nanlilisik, ngunit ang tono ng pananalita ay mahusay na nagpapanggap ng pag-aalala. Itinaas nito ang kanyang baba, tila kinukumbinsi ang sarili sa kanyang sariling kasinungalingan. Matalim nitong idineklara na ipadadala niya si Junjun sa isang malayong boarding school sa Maynila. Ang rason niya ay masama raw impluensya ang baliw na lola sa paglaki ng bata at natatakot daw siyang baka saktan ng matanda ang kanyang anak balang araw. Dahan-dahang lumabas si Nanay Felicidad mula sa pasilyo nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari at makita ang maletang naglalaman ng mga gamit ng kanyang apo. Tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Lumuhod ang matanda sa malamig na marmol ng sala. Umiiyak siyang nagmamakaawa. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Helena. Hindi na alintana ni Nanay Felicidad ang pagkawala ng sariling dignidad. Huwag lamang ilayo ang nag-iisang munting anghel na nagbibigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Tumakbo si Junjun at mahigpit na yumakap sa binti ng kanyang lola. Ibinaon ang mukha sa lumang palda nito. Ipinapakita ang isang dalisay na pagmamahal na hindi kayang sirain ng anumang panlilinlang. Kusang nag-igting ang panga ni Hector. Ang mga ugat sa kanyang braso at leeg ay lumitaw. Sa labis na pagpipigil, nais niyang sumabog, nais niyang saktan ang babaeng walang pusong nakatayo sa harap ng kanyang nagmamakaawang ina. Ngunit alam niyang hindi dahas ang sagot at hindi siya gagawa ng eskandalo sa harap ng kanyang anak. Humakbang siya palapit, inagaw ang maleta, at mariing itinabi ito. Ginamit niya ang malamig at may awtoridad na boses bilang isang ama at haligi ng tahanan. Ipinagdiinan niyang walang sinuman ang may karapatang ilayo ang bata nang wala siyang pahintulot, lalo na't siya ang legal na ama at ang tanging nagpapakain sa pamilyang ito. Kung may aalis daw sa bahay na ito, iyon ay ang sinumang susubok na sirain ang kanyang pamilya. Napahiya si Helena. Subalit ang kontrabida ay hindi basta-basta sumusuko. Nagkunwari itong naaawa
Yumuko at hinawakan ang braso ng biyanan upang itayo ito mula sa pagkaluhod. Ngunit sa paglalapit ng kanilang mga mukha, habang nakatalikod sa paningin ni Hector, isang nakamamatay na banta ang ibinulong ng babae sa mismong tainga ng matanda. Mariin itong sinabi na kapag naglakas loob itong magsumbong, titiyakin nitong hinding-hindi na masisilayan pa ng matanda ang kanyang apo habang buhay. Nakita ni Hector ang biglaang panginginig ng balikat ng kanyang ina at ang muling pagbaba ng paningin nito. Nang humupa ang tensyon at bumalik na ang lahat sa kani-kanilang silid, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa isipan ni Hector. Napansin niyang hindi man lang lumitaw si Virgilio sa gitna ng gulo sa sala kanina. Bakit tila nagmamadaling umalis ang kanyang bayaw bago pa man siya makarating sa bahay? Ano ang tinatakasan nito sa kalagitnaan ng hapon? Kinagabihan, habang binabantayan ni Hector ang live feed mula sa mga nakatagong kamera sa pamamagitan ng kanyang telepono, isang eksena ang nagpatigil sa pagdaloy ng hangin sa kanyang baga. Sa madilim na bulwagan ng unang palapag, marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Virgilio na may kasamang isang estrangherong lalaki na hindi ang dalawang investor na dumalaw kahapon. May inilabas ang lalaki mula sa kanyang bag, isang mabigat na metal na gamit. Isang pekeng selyo ng notaryo publiko. Nakita niya si Helena na naghihintay sa sala. May hawak na makapal na papel at inkpad. Naglalakad sila ng tahimik patungo sa kwarto kung saan natutulog ang walang kalaban-laban na si Nanay Felicidad. Puwersahan na nilang kukunin ang thumb mark at pirma ng matanda ngayong gabi upang tuluyang nakawin ang lupa. Kumislap ang pekeng selyong metal sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Nagbabadyang tuluyang tapusin ang pag-asa ng kanilang pamilya. Madilim ang langit at ang bawat hangin na umiihip ay nagdadala ng lamig na wari nagbabadya ng panganib. Sa loob ng malaking kabahayan ni Hector, ang mga masasamang elemento ay nagsasagawa ng kanilang maitim na plano. Dumating na rin pala ang mga nakakatakot at malalaking tauhan ng sindikato upang singilin ang nakabinbing utang ni Virgilio. Wala na silang mahintay na bukas. Kailangan nang matapos ang bentahan ng lupa ngayong gabi o hindi na sisikatan pa ng araw ang magkapatid. Pumasok sina Helena, Virgilio at ang lalaking may pekeng selyo sa madilim na kwarto ng matanda. Puwersahang hinila ng magkapatid si Nanay Felicidad palabas ng kama at kinaladkad patungo sa gitna ng sala. Sa ilalim ng maputlang ilaw, ipinatong ni Helena ang dokumento ng bentahan ng lupa sa ibabaw ng mesa. Dinakman nito ng mariin ang braso ng biyanan at pilit na ipinahawak ang asul na bolpen. Umatake muli ang mapanlinlang na bibig ni Helena. Walang kagatol-gatol itong nagbitiw ng lason. Binabaluktot ang isipan ng matanda upang maging katanggap-tanggap ang kanilang kasamaan. Isinumbat niya na utang na loob ng matanda ang buhay ng buong pamilya, kaya dapat lamang na ibigay nito ang pirma. Matalim na sinabi ni Helena na kung hindi raw pipirma ang matanda, ito ang magiging dahilan kung bakit mamamatay ang sariling anak nito at ang asawa nito sa kamay ng sindikato. Ginamit ni Helena ang pagmamahal ng ina laban sa sarili nitong pamilya. Ikinukubli ang kasakiman sa salitang sakripisyo. Ngunit ang 7 taong pambubusabos ay nag-iwan ng aral na hindi na kayang burahin. Unti-unting umiling si Felicidad. Nanlaban ng matanda. Buong lakas niyang inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Helena at ibinato ang bolpen sa sahig. Isang marahas na palad ang dumapo sa pisngi ng matanda. Sinampal siya ng malakas ni Virgilio dahil sa labis na pagkabigo at takot sa sindikatong naghihintay. Napasubsob ang matanda sa sahig dahil sa tindi ng impact. Sa halip na umiyak o tumawag ng saklolo, dahan-dahang itinaas ni Nanay Felicidad ang kanyang paningin. Tumingin siya ng diretso sa direksyon kung saan nakatago ang maliit na kamera.
Nawari alam na alam niyang binabantayan siya ni Hector mula sa kabilang kwarto. Ang tahimik na pag-iling at ang katatagan sa mga mata ng matanda ay isang malinaw na mensahe para sa kanyang anak. Handa niyang isakripisyo ang kanyang sariling kaligtasan at tiisin ang anumang pananakit. Ngunit hinding-hindi niya ibebenta ang dangal ng kanilang pamilya at ang lupang ipinamana ng kanilang mga ninuno. Gigil na gigil, muling inilabas ni Virgilio ang inkpad. Pilit nitong kinukuyom ang nanginginig na kamao ng matanda upang pwersahang idikit ang daliri nito sa tinta at itatak sa ibabaw ng papel, nang akmang ididikit na ang duguan at maduming daliri ng matanda sa dokumento. Bumukas ng malakas ang pinto mula sa labas. Isang malakas na pagkilos na nagpatigil sa kamay ni na Virgilio at Helena. Dumating si Hector. Sa likuran niya ay may kasamang 4 na matitikas at nakasibilyang pulis. Ang malamig na aura na dala ng kanyang presensya ay tila nagyelo sa buong paligid. Ngunit sa halip na sumigaw o agad na ipaaresto ang magkapatid na nahuli sa akto, nagpanggap siyang walang alam sa tensyong nagaganap sa sala. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang matalim na mga mata. Inilapag ni Hector ang isang tray ng bagong timplang kape sa ibabaw ng lamesita sa tabi ng dokumento at pekeng selyo. Magalang siyang nag-alok ng maiinit na inumin sa mga lalaking nanginginig ang tuhod, iniiwang naguguluhan at takot sina Helena. Ano ang malagim na plano ng namumuong bagyo sa isipan ng lalaking ito? At bakit niya pinapakain ang mga demonyong unti-unting pumapatay sa kanyang pamilya? Umusok ang mainit na kape sa ere. Nag-aalok ng init sa mga taong ang puso ay binalot na ng matinding lamig. Ang pag-alok ng mainit na kape sa mga taong may malamig na puso ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro na matagal nang inaayos ni Hector. Naguguluhang nagkatinginan ang mga miyembro ng sindikato, ang pekeng notaryo, at ang magkapatid na Helena at Virgilio. Walang lakas ng loob si Virgilio na ituloy ang pwersahang pagpapatatak sa matanda, lalo na't nakamasid ang mga pulis na ipinakilala ni Hector bilang kanyang mga lumang kumpare mula pa noong hindi siya nangingibang bansa. Napilitan ang mga tauhan ng sindikato na umalis at magbigay ng panibagong palugit hanggang bukas, dala ang bigat ng pagkabigo at galit. Nagpalusot naman si Helena na inaayos lamang nila ang ilang papeles para sa negosyo. Tumango lamang si Hector, kunwari naniwala, at dahan-dahang inalalayan ang kanyang ina pabalik sa kwarto nito nang walang anumang komprontasyon. Kinabukasan, isang tila normal at napakasayang araw ang sumikat. Ito ang araw na hinihintay ni Helena, ang araw ng kapistahan sa kanilang bayan. Bukod sa selebrasyon, ito rin ang pagkakataon upang ipagmalaki sa buong angkan ang pag-uwi ng mayamang asawa mula sa Dubai. Nag-organisa siya ng isang marangyang salo-salo sa malawak nilang hardin. Naimbitahan ang lahat ng kamag-anak, mga lokal na negosyante at ang mga mayayamang kakilala na pinagmamalaki niya. Ang hardin ay napuno ng mamahaling dekorasyon at mga mesang punong-puno ng pagkain. Lahat ay binayaran gamit ang natitirang limit ng credit card ni Hector na inubos ni Helena kinabukasan. Ngunit bago pa man dumating ang mga unang bisita, maagang kinaladkad ni Helena si Nanay Felicidad paakyat sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Ikinulong niya ang matanda roon, pinagbawalang lumabas o sumungaw man lang sa bintana dahil ayaw niyang makasira ng image ang biyanan na tingin niya'y madungis at wala sa katinuan. Iniwan niya ang matanda na nag-iisa at walang makain. Bumaba si Helena patungo sa hardin, kumikinang sa kanyang bagong biling mamahaling bestida at mga naglalakihang alahas sa leeg at braso. Matikas at mapagmataas niyang sinalubong ang mga bisita, nakikipagbeso at malakas na ipinagmamalaki kung paano niya napalago ang yaman ng asawa habang nasa ibang bansa ito. Sa tuwing may mahihirap na kamag-anak na bumabati sa kanya, pasikreto niya itong tinitingnan
Mula ulo hanggang paa, halatang nandidiri, ngunit pinapanatili ang pekeng ngiti. Bandang hapon, tuluyang lumabas si Hector at sumali sa pagdiriwang. Nakaayos din siya at may napakatamis na ngiti habang inaalalayan si Helena sa paglapit sa mga bisita. Sa mga sandaling iyon, mukha silang isang perpekto at masayang mag-asawa. Sa isang bahagi ng programa, inihanda ni Helena ang isang malaking widescreen at projector sa gitna ng hardin para umano sa isang surprise slideshow na naglalaman ng mga larawan ng kanilang matatag na pagmamahalan at tagumpay. Ibinida pa niya sa lahat na ito ay tribute niya sa asawang nagsumikap. Ang hindi alam ng mapagmataas na ginang, ang USB drive na isinaksak sa projector ay lihim ng pinalitan ni Hector kaninang umaga. Tila hinihintay rin ng tadhana ang tamang pagkakataon upang tapusin ang laro. Napansin ng mga bisita na wala sa buong pagdiriwang si Virgilio. Ilang beses nang pasikretong tinatawagan ni Helena ang kanyang kapatid, ngunit hindi ito sumasagot. Bakit kaya hindi makontak ang kapatid na sanay magpakitang gila sa mga ganitong salo-salo? Habang hawak ni Helena ang mikropono at ang baso ng mamahaling alak, ipinag-uutos niyang patayin ang mga ilaw sa paligid upang simulan ang naang slideshow. Ngunit habang unti-unting dumidilim ang hardin, bumukas ang malaking gate ng kanilang bakuran. Pumasok si Doktora Lourdes kasama si Aling Rosa at 3 matataas na opisyal ng pulisya na may hawak na opisyal na warrant of arrest. Tumigil ang musika. Nabitin ang tawanan. Bumaba ang katahimikan bago ang pag-ungol ng isang napakalakas na bagyo. Bumukas ang liwanag mula sa projector at tumama sa malaking puting tela sa gitna ng entablado. Ngunit sa halip ng mga romantikong larawan ng perpektong mag-asawa na inaasahan ni Helena at ng mga bisita, ibang imahe ang gumuhit sa dilim. Lumabas ang video footage mula sa mga nakatagong kamera. Sa malinaw na kalidad ng video, kitang-kita si Helena, walang make-up at nakasimangot, buong bangis na minumura at kinaladkad si Nanay Felicidad, papasok sa kalawanging hawla sa likod ng bahay. Kasunod nito ay ang recording ng audio kung saan malinaw na umamin si Helena sa kanyang kapatid tungkol sa paglustay ng ipon ng kanyang asawa at ang pagnanakaw ng titulo ng lupa upang ibayad sa mga utang sa sugal ni Virgilio. Ang matamis na kapaligiran ng kapistahan ay gumuho sa isang iglap. Nagulantang ang lahat ng bisita. Ang mga kaibigan ni Helena na kanina lamang ay pumupuri sa kanya ay napatakip ng bibig dahil sa matinding gulat at pandidiri. Ang mga tsismosang kamag-anak na ininsulto ni Helena kanina ay nagsimula ng magbulungan. Unti-unting lumalakas ang mga tinig na naglalaman ng pangungutya at pagkondena. Sa kalagitnaan ng gulo, pumasok ang 2 pulis na may kaladkad na isang lalaki. Si Virgilio. Nahuli pala ito sa akto ng awtoridad kaninang hapon habang pilit na ibinebenta sa isang pekeng buyer na mga undercover na pulis pala ang palsipikadong titulo ng lupa nila Hector. Puno ng putik ang damit ni Virgilio at nanginginig ito habang isinusuot ang posas sa kanyang mga kamay. Ngayon malinaw na kung bakit hindi ito makontak kanina. Nanginig si Helena. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang pinapanood ang pagguho ng kahariang ipinatayo niya sa kasinungalingan. Sa isang desperadong hakbang, itinapon niya ang hawak na baso ng alak. Tinangkang mag-eskandalo ng babae sa harap ng mga bisita. Sumigaw si Helena. Itinuturo ang screen at nagmamatigas na sabihing peke ang mga video at gawa-gawa lamang ng kanyang mga kaaway upang sirain ang kanyang magandang reputasyon. Ngunit ang kanyang mga hiyaw ay pinatahimik ng isang tagpo. Mula sa itaas ng hagdanan ng malaking bahay, dahan-dahang bumaba si Nanay Felicidad. Hindi na siya ang matandang nakayuko at natatakot sa hawla. Nakaayos na ang kanyang buhok at suot ang malinis niyang paboritong bestida. Inaalalayan siya sa pagbaba ng munting si Junjun. Tiningnan ng diretso ni Nanay Felicidad ang kanyang manugang
mga matang wala ng takot at puno ng matinding dangal bilang reyna ng kanilang pamilya. Habang nakatingin ang lahat ng mata sa kanya, binitiwan ng matanda ang nakamamatay na salita na tuluyang bumasag sa lahat ng pagpapanggap ni Helena. Maaring mahirap kami at galing sa probinsya, ngunit kailanman, hindi ko ibebenta ang kaluluwa at karangalan ng pamilyang ito para sa kasakiman mo. Sa mga salitang yon, napaatras si Helena. Ang lahat ng tao sa paligid, pati na ang kanyang mga kaibigang sosyalera na matagal niyang pinagmalakihan, ay sabay-sabay na tumalikod nang subukan niyang lumapit at humingi ng tulong. Wala ni isa mang kamay ang umabot sa kanya. Kinuyom ng mga pulis ang kanyang mga braso at pilit siyang inilalayo patungo sa naghihintay na sasakyan ng awtoridad. Habang kinaladkad, nagpupumigla si Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at pinaghalong takot at pagkabigo. Hinawakan niya ng mahigpit ang binti ni Hector, umiiyak na nagmamakaawa, humihingi ng ikalawang pagkakataon para sa ngalan ng kanilang anak. Ngunit tiningnan lamang siya ni Hector ng malamig. Walang puwang ang awa sa mga matang matagal nang ninakawan ng tiwala. Inalis ng mga pulis ang kamay ni Helena sa binti ng asawa. May natitira pa bang salapi sa account na ninakaw upang ipantubos sa kanyang kalayaan? Sa pag-alis ng sasakyan ng mga pulis, naiwan si Hector na nakatayo. Ang hangin ay sa wakas, nagdala ng kapayapaan at katotohanan na matagal nilang ipinagkait sa kanilang tahanan. Ang malamig na titig na yon ni Hector ay ang tanging alaala na huling madadala ng kanyang asawa sa madilim na kulungan, nagwawakas sa lahat ng kanyang ilusyon sa pamamagitan ng malamig na batas at walang patid na patunay. Naging mabilis ang pagpataw ng hustisya laban sa mga nagkasala. Ang kalmadong pag-atake ni Hector sa hukuman ay hindi gumamit ng patalim o kamao, ngunit ito ang naging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng buhay ni Helena at Virgilio. Inilatag ng mahusay na abogado ni Hector ang mga pinal na legal na dokumento. Nangunguna rito ang mga papeles ng annulment, pinuputol ang lahat ng legal na ugnayan sa pagitan niya at ng babaeng nanlinlang sa kanya. Nakapaloob din ang isang permanent restraining order, tinitiyak na hindi na kailanman makakalapit si Helena sa kanyang ina. At higit sa lahat, nakuha ni Hector ang buong legal custody para kay Junjun. Kinasuhan ng korte si Helena at ang kapatid nitong si Virgilio ng serious illegal detention dahil sa pagkulong sa matanda at elder abuse kasama ng panlilinlang o fraud. Habang iginagawad ang hatol, umiiyak si Helena sa likod ng rehas ng malamig na selda. Nanghihina siya. Naiwan siyang walang natitirang pera, pambayad ng piyansa, dahil ini-freeze ng bangko ang lahat ng account na naglalaman ng mga kaduda-dudang transaksyon. Wala na rin siyang mga kaibigang mayayaman na handang tumulong dahil malinaw na nilayuan siya ng lahat nang malantad ang kanyang totoong kulay. Ang babaeng dati umaalipusta sa mahihirap ay inabandona at tuluyang kinalimutan ng mundong kanyang pinag-alaya ng kaluluwa. Sa parehong araw, habang tinatanggap ng kontrabida ang kanyang parusa, sinaksiyan ni na Hector at Nanay Felicidad sa likod bahay ang isang napakahalagang tagpo. Gamit ang mabibigat na martilyo at kasangkapan ng mga manggagawa, sinira at giniba ang kalawanging hawla ng unggoy na minsang naging bilangguan ng matanda. Para kay Felicidad, ang tunog ng pagbagsak ng malamig na bakal sa lupa ay tila isang napakagandang musika, isang himig ng tuluyang pagkalaya mula sa impyernong kanyang tiniis. Hindi na niya kailangang itago ang sarili sa likod ng pagpapanggap, ngunit sa gitna ng kapayapaan ng paligid, matapos ang lahat ng sigalot, isang katanungan ang pilit na umusbong sa isipan ni Hector. Matapos magwagi sa batas, kaya pa kaya nilang makabawi at buuin muli ang kanilang buhay mula sa kawalan matapos pagnakawan ng mismong taong tinawag niyang asawa? Kinagabihan, habang inaayos ang mga kahon sa sala,
Napansin ni Felicidad ang isang lumang selyo ng metal at ang upuang ginamit noong sa pilitan siyang pinipirmahan ng papel. Biglang namutla ang matanda. Nag-hyperventilate si Felicidad, nanginginig ang kanyang buong katawan at mabilis at kinakapos ang kanyang paghinga habang ang alaala ng takot at karahasan ay muling nagbalik. Kahit na nakakulong na ang mga halimaw na sumira sa kanilang pamilya, malinaw na hindi pa tapos ang laban sa malalalim na sugat at trauma na naiwan sa puso ng kanyang ina. Ang mabilis at kinakapos na paghinga ni nanay ay isang patunay na ang totoong kagalingan ay higit pa sa batas. Isa itong mahabang paglalakbay na nangangailangan ng sapat na panahon. Nang makita ni Hector ang pag-atake ng matinding takot ng kanyang ina, mabilis siyang lumapit at inalalayan ang nanginginig na matanda. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinulong ang mga salitang nagpapatahan hanggang sa bumalik ang normal na paghinga nito. Napagtanto ni Hector ang isang malalim na katotohanan. Ang pagpapakulong at pagpapalayas sa kalaban mula sa kanilang buhay ay unang hakbang lamang. Ang pagbura sa presensya ni Helena sa bahay ay hindi sapat upang tuluyang ibalik ang sigla ng kanyang ina. Kahit lumipas na ang ilang araw, ang anino ng pang-aabuso ay patuloy na nakabuntot kay Nanay Felicidad. Kapag dumadaan si Hector at nagkakalampagan ang mga susi sa kanyang bulsa, automatikong napapapikit at napapaurong ang matanda. Tila naghihintay ng sakit. Natuklasan din ni Hector na sa tuwing matatapos silang kumain, lihim na nagtatago ng tinapay o natirang ulam ang kanyang ina sa ilalim ng unan. Isang nakapanlulumong gawi na nakuha nito noong panahong paulit-ulit itong ginugutom sa loob ng hawla. Hindi nag-aksaya ng panahon si Hector. Ginamit niya ang mga naipon at natitirang pera mula sa kanyang huling sahod sa Dubai upang kumuha ng isang professional na psychologist na regular na bibisita at kakausap sa kanyang ina at sa munting si Junjun. Kailangang matanggal ang lason sa isipan ng bata at kailangang maipaalala sa matanda na ligtas na siya. Ngunit ang pinakamabisang gamot ay ang mismong pagmamahal ni Hector. Araw-araw, binago ng lalaki ang takbo ng kanyang buhay. Imbes na abalahin ang sarili sa negosyo tulad noong nasa abroad siya, naging sentro ng kanyang mundo ang pag-aalaga sa ina. Tuwing gabi, unti-unti at matiyagang sinusubuan ni Hector ang ina ng mainit na sabaw sa isang malinis at buong mangkok, kinakausap ng malumanay at nagkikwento ng mga nakakatawang alaala ng kanyang kabataan hanggang sa makatulog ang matanda nang may ngiti sa labi. Sa isang tahimik na hapon, habang nakaupo sila sa balkonahe, kinuha ni Hector ang isang lumang suklay at marahang sinuklayan ang manipis at pinuting buhok ng ina. "Nandito na ako, ma." Malambing ngunit puno ng determinasyong sabi ni Hector. "Hindi na ako aalis. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa inyo." Ang mga salitang iyon ay naging parang maligamgam na tubig na naglinis sa mga sugat sa kaluluwa ng matanda. Naging banayad ang paghinga ni Felicidad at para sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan na matagal nang ninakaw sa kanya. Habang pinagmamasdan ang tahimik na paligid, may bumabagabag sa isip ni Hector. Ano ang gagawin niya sa malaking bahay na ito na punong-puno ng masasamang alaala at bakas ng kalupitan ng kanyang dating asawa? Kaya pa ba nilang maging masaya sa loob ng mga pader na nakasaksi sa pagdurusa ng kanyang pamilya? Ang sagot ay dumating sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Bumisita ang kartero kinabukasan at nag-abot ng isang opisyal na liham mula sa bangko. Nang buksan ito ni Hector, nakita niya ang huling matinding pinsala na iniwan ni Helena. Ito ay isang abiso tungkol sa isang napakalaking nakabinbing utang na nakapangalan mismo sa titulo ng kanilang bahay bilang kolateral. Ang babaeng yon ay lihim na isinangla ang kanilang malaking tahanan bago pa man ito mahuli. Napabuntong hininga si Hector habang nakatitig sa papel ng pag-aari na hindi na pala sa kanila. Ang bahay na ipinatayo niya mula sa kanyang pawis at dugo sa ibang bansa ay nagbabadya ng mawala.
Sa ilalim ng malabong liwanag ng sala, nakatitig si Hector sa papel na galing sa bangko. Isang abiso na magpapatunay na ang malaking bahay na ito, ang simbolo ng kanyang 7 taong pagsasakripisyo sa ibang bansa, ay malapit ng bawiin. Subalit sa halip na malugmok o manghinayang, kakaibang gaan ng loob ang naramdaman niya. Napagtanto ni Hector na ang kawalan ng perang pambayad sa huling utang ni Helena ay hindi isang sumpa, kundi isang basbas upang tuluyan ng maputol ang kanilang ugnayan sa nakaraan. Kinausap niya si Nanay Felicidad kinabukasan. Inilatag niya ang katotohanan na kailangan nilang isuko ang malaking bahay upang mabayaran ang pagkakautang sa bangko, nang sa gayon ay makapagsimula silang muli ng malinis ang pangalan. Ipinaliwanag niyang hindi kasama sa isasangla o ibebenta ang lupa sa likod bahay. Ang mismong lupang ipinamana ng kanilang mga ninuno. Ang lupang pilit ipinaglaban ng matanda. Sa sorpresa ni Hector, ngumiti ng napakatamis si Nanay Felicidad. Sumang-ayon ang matanda ng walang pag-aalinlangan. Ayon kay Felicidad, hindi ang matataas na konkretong pader, mga mamahaling muebles o malaking espasyo ang mahalaga, kundi ang kalinisan ng konsensya at ang lupang pinag-ugatan ng kanilang lahi, kung nasaan ang mga alaala ng yumaong padre de pamilya. Para sa kanya, ang malaking bahay na yon ay isa na lamang malaking bantayog ng paghihirap, isang lugar na nakasaksi sa pagkawala ng dignidad ng kanilang pamilya. Mabilis na isinagawa ni na Hector at Felicidad ang pag-eempake. Iniwan nila ang mga mamahaling kasangkapan, mga gamit na dati ipinagmamalaki ni Helena, ngunit wala namang dalang pagmamahal. Ang tanging inilagay nila sa kanilang mga kahon ay ang mga lumang album ng pamilya, mga simpleng damit, ang makinarya sa pananahi na pamana pa ng lola, at ang lumang unan na may Buddha. Habang nagliligpit, binalot sila ng kapayapaan. Ang bawat kahon na naisasara ay sumisimbolo sa formal na pagbinitiw sa pabigat ng nakaraan. Nang dumating ang hapon ng kanilang paglisan, tumayo ang mag-ina sa tapat ng malaking gate, kasama ang munting si Junjun. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Felicidad sa bahay na minsan naging impyerno ng kanyang buhay. Wala nang takot sa kanyang mga mata, kundi malalim na kaluwagan. Bago sila tuluyang sumakay sa sasakyang maghahatid sa kanila sa panibagong simula, binuhat ni Felicidad ang isang munting paso. Naglalaman ito ng isang maliit ngunit malusog na halamang namumulaklak na nakuha niya mula sa hardin na minsan niyang pinagtamnan bago siya ikinulong. Ito ay simbolo ng buhay na patuloy na uusbong kahit pagaling sa pinakamadilim na bahagi ng lupa. Ngunit habang umiandar ang sasakyan papalayo sa lungsod, isang tanong ang naglalaro sa isipan ng bata at maging sa bumabasa. Saan kaya sila titira ngayon, gayong iniwan na nila ang tanging malaking tahanang nakasanayan nila, at wala nang matinding yaman si Hector upang magtayo muli ng palasyo? Matapos ang halos 3 oras na biyahe papasok sa mas liblib at payapang probinsya, huminto ang kanilang inupahang sasakyan. Bumaba sila sa tapat ng isang pamilyar at tahimik na lugar. Ang hangin ay amoy sariwang damo at walang ingay ng mga sasakyan. Nang tingnan nila ang kanilang harapan, isang maliit na pinto mula sa isang payak at luma, ngunit maaliwalas na kubo ang naghihintay na mabuksan. Isang pintong hindi kailanman ikakandado upang magkulong, kundi bubuksan upang magbigay laya. Ang pagbukas ng maliit na pinto ng lumang bahay kubo ay tila naging hudyat ng pagpasok nila sa isang panibagong universo ng kapayapaan. Malayo ito sa ingay, malayo sa matataas na bakod na nagkukulong, at malayo sa mga matang mapanghusga ng lipunang ginagalawan noon ni Helena. Ang paligid ay napapalibutan ng malalawak na bukirin at mga puno ng mangga na sumasayaw kasabay ng banayad na simoy ng hangin sa probinsya. Dito, walang marangyang muebles, kundi mga upuang yari sa kawayan na magaan at presko at mga bintanang kapis na laging nakabukas
upang papasukin ang liwanag ng umaga. Hindi nagtagal, unti-unting nakabawi ng lakas si Nanay Felicidad. Dahil wala ng mga kalawanging kandado at mabibigat na kadena na nagpapaalala sa kanyang nakaraan, naging masigla ang kanyang mga pagkilos. Nagsimula muli siyang magtanim ng mga gulay at bungang kahoy sa malawak at bukas na bakuran ng kanilang kubo. Kasama niya sa pagbubungkal ng lupa si Junjun, na masayang-masaya sa paghuli ng mga paru-paro at paglalaro sa putikan, hindi na kinokontrol o sinisigawan ng isang inang mapagpanggap. Nakita ni Hector kung paano muling nagkalaman ang pisngi ng kanyang ina at kung paano bumalik ang sigla ng pagkabata sa mga mata ng kanyang anak. Sa halip na bumalik sa Dubai o humanap ng trabaho sa malalaking syudad upang muling magpayaman, pinili ni Hector ang isang simpleng buhay. Nakahanap siya ng trabaho bilang isang ahente ng mga produktong agrikultural sa mismong bayan nila. Hindi man ito singlaki ng sinasahod niya noon bilang isang malaking negosyante sa Middle East, sapat na ito upang may maihain silang malinis na pagkain sa hapagkainan ng buo ang pamilya. Napatunayan niyang hindi kailanman matutumbasan ng dolyar ang halaga ng kanyang pisikal na presensya sa paglaki ng kanyang anak at sa pagtanda ng kanyang ina. Isang hapon, nakatanggap sila ng 2 inaasahang bisita. Dumalaw si Doktora Lourdes at ang matandang kapitbahay na si Aling Rosa. May dala silang mga kakanin, puto, at pansit para sa isang simpleng salo-salo. Nagtipon sila sa ilalim ng punong mangga, nagkukwentuhan at nagtatawanan na parang matagal nang magkakapamilya. Wala nang sino man ang kailangang magtago sa kusina o kumain ng tira-tira. Sa gitna ng kwentuhan, napansin ni Hector na tumatakbo si Junjun habang may hawak na isang piraso ng hinog na mangga. Pilit na inaalok sa kanyang lola. Tumayo si Nanay Felicidad upang habulin ang apo. At doon, sa ilalim ng maaliwalas na asul na langit, narinig ni Hector ang pinakamagandang himig na matagal na niyang pinapanalangin. Isang malakas, buo, at taos-pusong pagtawa mula kay Felicidad. Wala nang bahid ng takot, wala nang pag-aalinlangan. Tunay na malaya. Subalit sa gitna ng namumukadkad na kaligayahang ito, isang bahagi ng nakaraan ang pilit na humihingi ng pinal na tuldok. Mayroon pa kayang balita tungkol kay Helena na ngayon ay nakasadlak sa madilim na sulok ng kanyang sariling kasakiman? Habang masayang nag-uusap ang mga bisita, biglang nag-ilaw at nag-vibrate ang telepono ni Hector na nakapatong sa kahoy na mesa. Isang tawag mula sa isang pamilyar at opisyal na numero. Ito ay mula sa kanyang abogado. Ang balita mula sa kabilang linya ay tungkol sa pinal na hatol ng korte na naghihintay ng kanyang kumpirmasyon. Ang tinig na yon ay ang tulay patungo sa huling hakbang ng kanilang paglaya. Tinanggap ni Hector ang bawat salita mula sa kanyang abogado nang may buong kapanatagan. Ang hatol ay pinal at wala nang mababago. 12 hanggang 20 taon na pagkabilanggo para kay Helena at Virgilio dahil sa mga krimeng ginawa nila laban sa sariling kapamilya. Isang mahabang panahon na sapat upang pagnilayan ang bawat segundo ng pagdurusa na iparanas nila sa isang matandang wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal. Bago tuluyang isara ang kabanatang ito, nagpasya si Hector na bisitahin si Helena sa loob ng kulungan sa huling pagkakataon. Hindi siya nagpunta upang manumbat, manigaw, o magpakita ng galit. Nagpunta siya dahil nais niyang iwanan ang lahat ng sakit sa loob ng rehas na yon at umuwing may malinis na puso. Sa likod ng makapal na salamin sa loob ng silid ng dalawalan, nakita ni Hector ang isang babaeng halos hindi na niya makilala. Ang dating mapuputi at makinis na balat ni Helena ay naging maputla at madungis. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang at kislap ng mga alahas ay naging malungkot at tila nawalan na ng buhay. Sa oras na magtama ang kanilang mga paningin, biglang bumagsak ang mga luha ni Helena. Humawak ang babae sa salamin, nanginginig ang mga daliri habang pilit na nagmamakaawa. Ginamit muli ni Helena ang kanyang mga salitang dati
ay nagpapaamo kay Hector. Humihingi siya ng ikalawang pagkakataon, humihingi ng tawad sa ngalan ng kanilang anak na si Junjun. Ngunit habang pinapakinggan ni Hector ang mga hikbi ng asawa, wala siyang nakitang tunay na pagsisisi. Ang nakita niya ay isang taong natatakot lamang sa dilim ng rehas at sa kawalan ng marangyang buhay na dati niyang kinagawian. Pinatawad na kita, Helena. Malumanay ngunit dinalubhasa ng sakit na pahayag ni Hector. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng puot sa tuwing yayakapin ko ang nanay ko at ang anak natin. Pinalalaya ko na ang sarili ko sa'yo. Tumayo si Hector ng may buong paninindigan. Tinalikuran niya ang babaeng pilit na sumisigaw at kumakalampag sa salamin. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang kaaway na nagdurusa, kundi ang kakayahang lumakad palayo nang hindi na kailanman lumilingon sa dilim. Paglabas ni Hector mula sa gusali ng kulungan, ang sariwang hangin ay humalik sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay may isang napakabigat na kadena ang tuluyang naputol sa kanyang kaluluwa. Nagmaneho siya pauwi sa kanilang munting kubo habang ang langit ay unti-unting nababalot ng kulay kahel at lila sa paglubog ng araw. Sinalubong siya ni Nanay Felicidad sa pintuan. Ang matanda ay may suot na apron at amoy sariwang luto ng ulam. Inihain ni Nanay Felicidad ang kanilang hapunan sa ibabaw ng hapag na gawa sa kawayan. Ang mga baso ay malinis at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng gasera at ang mga kanin ay umuusok sa loob ng mga mangkok na buo at walang lamat. Kumain silang magkakasama ng may pasasalamat. Bawat subo ay puno ng lasa ng tunay na kalayaan. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Hector at Felicidad sa balkone. Tumingala ang matanda sa langit na puno ng nagniningning na mga bituin. Wala nang takot sa kanyang mga mata, wala nang anino ng kalawanging hawla sa kanyang puso. Ang liwanag ng mga bituin ay sumalamin sa mga mata ni Felicidad. Nagbabadyang ang bawat bukas na darating ay puno na ng liwanag at pag-asa. Tapos na ang gabi ng paghihirap. Ang buong tahanan ay binalot na ng katahimikang hindi nakakatakot, kundi isang katahimikang nagpapagaling. Lumipas ang 3 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na unti-unting humuhugas sa lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Ang munting kubo sa lalawigan na dati ay tila pansamantalang kanlungan lamang ni na Hector ay naging isang luntiang paraiso. Napalilibutan na ito ngayon ng mga namumunga at malulusog na puno ng kalamansi, mga tanim na gulay na abot kamay lamang, at mga makukulay na halamang namumulaklak na naging paboritong libangan ni Nanay Felicidad. Sa mga nagdaang taon, nahanap ng pamilya Dalisay ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Si Nanay Felicidad ay hindi na ang nanginginig at takot na matandang nakakulong sa madilim na hawla. Ngayon, siya na ang itinuturing na lola ng buong barangay, ang babaeng laging may dalang ngiti at mainit na kakanin para sa mga batang naglalaro sa kalsada. Ang kanyang mga binti ay malakas na muli at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwa sa tuwing tinuturuan niya ang lumalaking si Junjun kung paano magtanim at magpahalaga sa lupang kanilang tinatapakan. Nahanap na rin ni Hector ang kanyang tunay na kagalakan. Hindi na siya ang lalaking laging nakatingin sa relo o nag-aalala sa laki ng perang kailangang ipadala sa pamilya. Naging matagumpay ang kanyang itinayong maliit na kooperatiba ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Isang negosyong nagbibigay ng hanapbuhay sa marami habang pinapayagan siyang makauwi bago pa lumubog ang araw. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang bilang ng kanyang ari-arian, kundi ang pagkakataong makasama ang kanyang ina sa bawat agahan at masubaybayan ang bawat hakbang ng paglaki ng kanyang anak. Nagpatawad na rin sila. Pinatawad ni Hector ang sarili sa mga taon ng kanyang pagkukulang at kawalan ng presensya. Pinatawad ni Nanay Felicidad ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay ng manugang
Hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa ng kahit isang sandali ng kapangyarihan ang puot sa loob ng kanyang puso. Para sa kanila, ang pagpatawad ay ang huling susi na tuluyan ng nagbukas sa pinto ng kanilang kalayaan. Nakalimutan na nila ang bawat sakit ng bakal na kadena dahil ang bawat yakap ng isa't isa ay mas matibay at mas makapangyarihan. Ang aral na naiwan sa kanilang kwento ay isang paalala para sa lahat ng mga ina at pamilyang nagtitiis. Ang tunay na yaman ng isang tahanan ay hindi nasusukat sa taas ng bakod, sa kintab ng sahig, o sa laki ng perang ipinapadala mula sa malayong lugar. Ang tunay na kayamanan ay nasa respeto, sa pagpapahalaga sa mga matatanda, at sa pagmamahalang hindi humihingi ng kapalit. Ang pagkikimkim ng sakit dahil lamang sa utang na loob o sa takot na masira ang dangal ng pamilya ay hindi isang sakripisyo, kundi isang dahan-dahang pagpatay sa sarili. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya, hindi nagkukulong sa hawla. Isang gabi, habang nagtitipon ang tatlo sa balkonahe ng kanilang kubo, nagdarasal sila ng magkakahawak kamay bago matulog. Sa bawat salita ng pasasalamat, damang-dama ang init ng kanilang pagkakaisa. Ang kislap ng mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa isang pamilyang namatay at muling nabuhay mula sa abo ng dusa. Ang tahanan ay hindi na isang gusali para sa kanila. Ang tahanan ay ang bawat isa, ang bawat tibok ng puso na nagsasabing ligtas na sila. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Nanay Felicidad ang kanyang anak at apo ng may kasiguraduhan. Sa lupang ito, wala nang sino mang ituturing na hayop. Sa lupang ito, ang bawat isa ay reyna at hari ng sarili nilang dangal. Ang kwento ng kanilang pagdurusa ay natapos na, at ang kwento ng kanilang walang hanggang pag-ibig ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng bagong umaga.